Let's now check the traffic situation at NLEX this Christmas Eve with our mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, kamusta na ang traffic sa NLEX? Diego at Angela, dito kung makikita ninyo sa aking likuran sa may EDSA Balintawak area ito, no, ay so far medyo may kabagalan na nararanasan doon sa bahagi, no, kung saan papasok dito sa expressway. Medyo iikot lang natin ng kakaunti, no. So ayan, ano, mga kapatid natin, kung titignan ninyo, hindi naman ganun kahaba, no, yung pila dito. Mula pagdating natin, mga ilang minuto na rin, ganyan lang yung pinakahaba niyan, and then papunta doon sa ating mga toll area, no, kung saan pwede rin magbayad na sila. Pero dito, Diego, sa bahagi na ito sa ating customer service center, meron pa rin tayong mga kapatid na ngayon pa lamang nag-a-avail ng kanilang mga RFID. Ito ngayon paraan para mas maging seamless ang kanilang pagdaan dito sa NLEX. No? But so far, ay banayad naman yung daloy ng trapiko at hindi rin nahihirapan yung ilan sa ating mga kapatid na nais ngang pumunta sa mga probinsya natin sa norte, no, just in time for the holiday season. May mga nakausap tayo kanina, ayon sa kanila, pinili raw nila na 24 ng umaga, no, pumunta or umuwi kesa kahapon dahil ina-expect na daw talaga nila yung bumper-to-bumper na traffic. At bukod pa dyan, ngayong araw daw, kung umaga sila aalis, sasakto lamang daw sila na makakarating ng mga gabi o bago mag-Noche Buena nga sa kanilang mga pamilya. Alright, I was wondering kung ano-ano yung mga paghahanda, no, preparations sa ginawa ng NLEX management just in case, especially today and tomorrow at pagbalik, ano, para tuloy-tuloy ang operasyon, maayos ang operasyon dyan sa NLEX kung sakasakaling ang mas dumagsa pa yung mga motorista. Kagaya naman ng palagi dito, Angela, meron pa rin silang mga staff, no, na nakapalibot dito sa iba't ibang mga bay area para magresponde kung meron mang mga maflatan o meron mang ibang mga emergency na kailangan tugunan. And bukod pa dyan, sinisiguro nila, no, na walang mga unnecessary stops na gagawin yung mga kapatid natin na motorista dito para nga dire-diretso lang yung daloy ng trapiko. Nakita rin natin kanina na naglagay ng ilang mga cones, no, sa ilang mga bahagi nito para nga masiguro din na hindi sumagad, no, pati yung overtaking, Angela, syempre concerned din yan dito. But so far, smooth naman ang daloy ng trapiko dito at wala pang untoward incident na nauulat sa oras na ito. Okay. Alright, marami pa rin bang mga sasakyan dyan ang hindi pa rin nakakapag-load ng kanilang auto sweep at doon pa rin sila sa may parang nagbabayad pa rin na teller? Yes, Angela, dito sa may likod natin na ito, itong area na to, meron pa rin tayo dyan mga nakikita na nagbabayad manually, no? Yung iba, dire-diretso lang. So I think that's the reason kung bakit naiipon din yung mga sasakyan dito. But so far, hindi naman mahaba kasi pagka dito sa kabilang bahagi nito naman, free-flowing naman yung mga sasakyan, no? So walang ipon pa rito so far. Doon sa may payment area lamang naiipon yung mga sasakyan. So that's probably the one thing, no, or cost nito rather, is yung mga manual nga na payment ng ating mga kapatid na wala pa ring auto sweep. Alright, Arles, before we let you go, quickly lang, no, ano oras magsisimula ang libreng biyahe dyan ulit? Kasi, di ba, may free sila? If we're not mistaken, Diego, magsisimula yan ng 12 mismo, mamaya midnight. But we have to check para lang sure tayo sa oras, no? And then magpapatuloy hanggang 25 para sa mga kapatid nating uuwi ng mga probinsya sa norte. Alright, thank you for that. Mobile journalist Arles De Los Santos for your report.